Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng palasyo ng Pangulong Marcos. Meron daw po silang bagong taktik o taktika sa anti-drug campaign po ng gobyerno mga tambay. Ito daw po hindi madugo mga kabayan ayon po sa Pangulo. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang bagong taktika na hindi madugo ayon sa Pangulo. May bagong taktika ang Marcos administration laban sa droga at pinapangako ng Pangulo hindi ito magiging madugo. Nagbabalik si Pierre Pastor para sa detalye. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na isa sa magandang aral na natutunan niya sa resulta nitong midterm elections ay ang sentimiento ng taong bayan ukol sa laban ng gobyerno kontra sa droga. Reklamo kasi ng mga lokal na opisyal bumalik daw ang problema ng droga sa barangay level dahil parang napabayaan ang issue. Part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Paliwanag ni PBBM, hindi naman nila pinababayaan ang pagsugpo ng problema sa droga sa ibaba. Nag-focus lang daw sila sa sindikato at mga drug lord. Ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera talaga nila, ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat, para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin. Taktika ngayon ng gobyerno, sabayang atake laban sa malalaking operasyon ng mga sindikato at pagsugpo rin sa mga barangay level, tulad ng mga drug pusher at small drug offenders. May mahigpit ding bili ng Pangulo sa mga magpapatupad ng operasyon. Iniiwasan ko yung basta't may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta't kung huli, papatayin na lang, di ba? Matatanda ang libo-libo ang namatay sa drug war ni FPRRD na siyang dahilan para kasuhan siya ng Crimes Against Humanity sa ICC. Agad namang ipatutupad ng PNP ang Nakita nyo mga tambay, nakita nyo po. Iba yung drug war niya mga tambay. Iba. Kasi talaga iba po. Dahil pati po PNP, iba po ang paniniwala na sa drugs ngayon. Mga tambay, iba po pagsugpo. Nakakatulong pa nga sa ekonomiya. Tingnan nyo po. Ang sagot ng PNP. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi
grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Yan po mga tambay, nakita niyo po paniniwala ng kapulisan sa pangunguna po ng General Marbil at syempre po ang tagapagsalita na si General Pajardo. Nakita niyo po. Saka aminado po, inamin naman po ng Pangulo na talagang ang droga sa ating bansa ay grabe na raw. Dahil pati po ang mga kapulisan ay nagagamit po daw ang droga dahil napakalaki daw pong pera. At grabe raw po karaming pera, mga tambay. Iba, no? Aminado po siya. Mga kabayan, di ibig sabihin to lumala. Lumala po. Lumala po talaga. Yung sinasabi nila hindi maganda yung ginawa ng anti-drugs campaign, yung anti-drugs campaign ng dating Pangulong Duterte. Epektibo po yun. Epektibo po yun. Dahil po, nalimitahan po, nakontrol po ang mga drug lord nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hirap na po silang magpasok sa ating bansa. Kontrolado. Kaya nga, maliit na porsyento na lang pong nahuhuli ng mga kapulisan at kasundaluhan. At nalinis, halos nalinis ni dating Pangulong Duterte ang mga narco-politics. Natakot sila ng 6 na taon na ito'y pasukin at talaga i-continue nila ang pagbebenta ng pulburon. Di po ba? Pati ang mga drug lord natakot. Iniwasan nila ng 6 na taon ng ating bansa. Ngayon, pinagmamalaki ng Pangulong Marcos, mas marami raw silang nahuhuli ngayon na pulburon. Ibig sabihin, maraming nakakapasok na naman. Kaya marami. Di po ba? Ano yun? Di po ba? Hindi naman po tayo tangat bobot gago. Ibig sabihin, napakarami pong bulto-bulto. Tuni-tunilada pa lang nakakapasok dahil nakakahuli kayo ng marami ngayon. At ang tanong ng taong bayan, ang tanong ni Kamanong, paano yung mga hindi nyo nahuhuli? Ito yung ginagamit ng mga narco-politics ngayon. Dahil napakaraming pera yan. Mas malaki pa sa kinikita nila ayon sa inyo, Mr. President. At sasabihin nyo sa amin, hindi madugo. Hindi madugo ang inyong anti-drugs. Grabe. Yung inyong anti-drugs campaign, hindi madugo. Grabe. Wala nang takot ngayon. Wala nang takot ang mga drug lord ngayon. Wala na. Pagka ganito sistema, ang pagsugpo ng pulburon sa ating bansa, never matakot ang masasamang tao. Dahil masasamang tao yan. Yang mga nagninegosyo ng pulburon, masasamang tao yan. Wala nang mga takot yan. Lalo yung mga narco-politics natin, wala nang mga takot yan. Dahil sa pera. Ngayon, ipagmamalaki nyo. Kaya nakasuhan ng dating Pangulong Duterte. Pinadala nyo yan eh. Kinidnap. Di mo ba? Hindi nyo nga kinasuhan sa bansa natin yan. Ganyan kayo katindi, Mr. President. Yung pagiging hudas po ninyo. At talagang ang ginawa nyo po, paghuhudas, pagtitrador sa ating bansa, sa ating soberenya. At lalo-lalo po, paghuhudas po sa isang Pilipino na dating Pangulong Duterte. Di ba? Kayo lang po nakagawa niyan. Yung sinasabi nyo, napakaraming namatay noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo kinasuhan sa bansa natin? Marami pala. Bakit pinatapon nyo? Meron tayong justice system sa ating bansa. May judicial tayo. Dahil po sa pamumulitika. Grabe po kayo. Kaya po ang taong bayan ng mga Pilipino, wala na pong tiwala sa inyo, majority ng Pilipino. Grabe po kayo. Ganyan po kayo. Yung ginawa po sa pamilya nyo, ng pamilya Duterte, binigyan kayo ng respeto. Pati ang tatay nyo ni respeto, binigyan ng napakaganda. Bayani ituring dahil nailibing sa mga bayani nung panahong presidente ang pinatapon mo sa The Hague, sa Netherlands. Nirespeto, inilibing sa mga bayani.
dahil may basbas ng Pangulo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kayo po, ano ginawa nyo doon sa nagpalibing? Doon sa sumuporta para maipalibing. Sinuportahan ng gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil maraming galit na galit sa inyong ama na huwag malibing sa libingan ng mga bayani. Sige nga, nahandyan ang mga makakaliwa. Ang Dilaw, liberal, Pink, galit na galit po lahat yan. Pati media, di umano, galit na galit, ayaw ipalibing. Di ba? Pero nanindigan dyan, yung ipinatapon nyo. Yung kinidnap, pinatapon, nanindigan na mailibing. Pero ano po, ginanti nyo? Ipinatapon nyo. Yung tumulong sa inyo. You know? Pamilya, Vice President, maluklok kayo sa kapangyarihan. Ang iginanti nyo. Mabuting tao po ba kayo, Mr. President? Ang tanong po ng taong bayan, mabuting tao po ba kayo? Sa ginagawa nyo, lalo-lalo rito sa pagsugpo ng pulburon, maayos po ba? Dahil unang-una, questionable po ang pagkatao nyo, Mr. President. Kayo po mismo ay questionable ang pagkatao nyo dahil may issue rin po kayo ng pulburon. Di po ba? May mga video na nagpapatotoo na sinasabi nyo fake news. Pero hindi po magiging fake news yan hanggat hindi po kayo nagpapatest ng buhok, hair follicle test. Di po ba? Kaya po ang Pilipino, nananatili pong naniniwala po ang majority ng Pilipino na gumagamit po kayo ng pulburon dahil hindi po kayo nagpapatest. Takot po kayo magpatest. Di po ba? Paano nyo masusugpo ang sinasabi nyong yung sinasabi nyong anti-drugs campaign nyo? Mismo po kayo ay may issue na gumagamit ng pulburon. Sige nga. Pinagtatawanan lang kayo. Dahil mismo kaya yata kayo ay kumukuha yata na supply sa kanila. Di umano. Paano masusugpo yan? Kung mismo kayo may issue na gumagamit. Di kumukuha rin kayo na supply sa kanila. Di umano. Kaya katarantaduhan po yan. Di umano. Di po ba? Kasi mismo PNP chief at yung tagapagsalita na si General Fajardo, iba po pananaw nila ngayon sa illegal na pulburon. Illegal po yan ang pulburon Pero sa inyo po, nakakatulong na po ngayon. Lalong-lalo po sa PNP. Nakakatulong po dagdag oras. Lalong-lalo po sa nagtatrabaho po ng mahaba at panggabi. Hinalimbawa pa ang konduktor at driver. Unbelievable. Di po ba? Kaya yung sinasabi po dito, kayo na lang po, niluluko na lang po ninyo ang mga sarili nyo na mas maganda at mas magaling ang ginagawa nyo. Tuwan-tuwa po ngayon ang mga addictus. Ang mga addictus po ay nagdiriwa ngayon. Dahil sagana po sila ngayon sa pulburon. Dahil napakarami pong nakakapasok sa ating bansa na pulburon. Di po ba? Kaya nga mismo kayo, inaamin nyo, lumaganap na naman sa mga barangay ang pulburon. Kaya ano sabi nyo, tatrabahuin nyo na ngayon na sabay. Ngayon, kung kailang malala na, sa kayo magtatrabaho at paano magtatrabaho ang mga kapulisan kung sangkot sila rito. Kayo na rin ang nagsasabi na sangkot ang mga kapulisan dahil ginagamit nila ito at malaking pera ang kinikita nila rito. Mas malaki pa sa sweldo nila. Kasama pa ang mga politiko. Di po ba ayon sa inyo, Mr. President? Ngayon, paano nyo sasabihin mas magaling ang ginagawa nyo kisa sa dating Pangulong Duterte? Sige nga. Niloloko nyo na lang po ang sarili nyo at hindi na po tanga at bobo at gago ang mga Pilipino para maniwala sa inyo sa ginagawa nyo campaign. Ikumpara sa ginawang kampanya ng pagsugpo sa pulburon ng dating Pangulong Duterte kisa sa pagsugpo na sinasabi nyo na hindi madugo. Mas gusto na namin yung madugo na kontrol pati po gawaan sa bilangguan natigil. Hindi lang namin alam ngayon kung naibalik na sa panahon nyo. Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kababayan, ang pinagmamalaki po ng Pangulo. Ano po ang masasabi nyo mga kababayan, mga katambay? Mas magaling daw po ang ginagawa nila kaysa sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, ang kanyang legacy, nakapagpapakulong siya ng mga high-end
mga kilalang tao, pinakulong. Pero ang legacy po ng Pangulong Marcos, pinalaya ang mga nakakulong at nanalo pa sa politika ngayon. Alam nyo na, ibig ko sabihin, isa na po dyan yung mahilig sa saging na saba. Nakalaya, nanalo pa. At yung isa, taga Bisaya, tumakbong mayor, drug lord, nanalo, nakalaya. Pero yan ay mga nakulong yan. Ibang klase po ang legasya nyo, Mr. President. Dahil nga po, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, meron po kasi kayong bagahe. Napakarami daw po ninyong bagahe. Ito po kaya yun, Mr. President, itong bagahe na ito. Ito po kaya yun, sinasabi ni dating Pangulong Duterte, yung bagahe ay punong-puno po ng pulburon yung bagahe. Di umano. Ang laman ng bagahe ay puro pulburon, di umano. Kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga tambay, ang isa pong presidente na ubod po ng galing. Mas maganda po at mas magaling ang kanilang kampanya sa pulburon. Unbelievable. Ang maniniwala na lang sa inyo, mga addictus. Tuwan-tuwa nga sila. Kaya nga sila, laganap na naman, tuwan-tuwa. Dahil nga po, mura daw po ang pulburon ngayon. Ubod daw ng mura ang pulburon kasi marami nang nabibilan. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hirap na. Ubod ng mahal ang pulburon ng mga panahon na yun. Kasi wala na halos nakakapasok kaya ubod ng mahal. Ngayon, ubod ng mura. Sa dami na nakakapasok at nagninegosyo na nito. Dahil mismo ang Pangulong Marcos ay aminado na maraming tumatangkilik dito dahil malaki ang kitaan. Di umano. Unbelievable. Thank you po mga tambay sa mga tagapanood po natin at sa ating po mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po. At thank you rin po sa ating mga kababayan, sa ating po mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa biyaya. Ingat po, maingatan nawa po kayo. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na maingatan po at mailigtas po at mailayo sa kapahamakan ang pamilya Duterte mga tambay. Sama po natin sa dasal at panalangin. At tayo rin po mga tambay, huwag po tayo makalimot na magdasal at manalangin at tayo po ay maingatan din sa nangyayari po ngayon. Medyo mahirap na po. Sobrang hirap na pala. Hindi lang mahirap. Sobra. Nagbalikan na naman po ang sobrang masasama o masasamang tao sa ating bansa. Tumatangkilik na naman dito sa sinasabi pong lumalaban sa pulburon na binagoong ang Pilipinas. Ingat po tayo mga tambay. At ang ating pong mga anak ay ingatan din po natin na tumangkilik po dito sa pulburon. Wag naman po sana. Ingatan po natin at bantayan po natin. Thank you po. Sa muli po. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.